Isang balitang yumanig sa mga mamamayan ng Purok Timaco, Barangay Kalanganan 2 sa Cotabato City nitong buwan ng Mayo 2026. Ito ay dahil sa pagkakatagpo sa kalansay ng tao sa lugar na kinilalang ang 8 buwan nang nawawala na si Arbayna Abdullah Gyapar, 39 years old at residente din ng nasabing lugar. Akala ng pamilya ay nasa maayos na kalagayan ng kanilang ina matapos na makatanggap ng mga mensahe mula sa cellphone nito. Lingid sa kanilang kaalaman na ang message na kanilang natatanggap ay galing na pala sa suspect na kinilalang manugang ng biktima. Ano nga bang nangyari sa dalawa at anong pangyayari ang naganap na naging susi sa pagkakadiskubre sa katawan matapos ang 8 buwan? May 22, 2026, ng alas 12 ng tanghali, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Police Station 3 sa Cotabato City. Sa nasabing report ay may natagpuan umanong kalansay ng tao sa maputik at masukal na lugar na nasasakupan ng Purok Timaco, Barangay Kalanganan 2. Agad na nagtungo sa lugar ang grupo kasama ang team ng SOCO at mga barangay officials para kumpirmahin ang report. Sa isang masukal, maputik at malawak na fish pond sila dinala ng mga residente na siyang nakatagpo sa mga labi. Nahirapan pa ang grupo na mapuntahan ang area dahil nga sa malalim at malambot na putik sa daan, kasabay pa ang nagkalat na matatalas na balat ng talaba at mga putol na sanga ng kahoy. Sa madamong bahagi ng nasabing fish pond ay doon nga nila dinatnan ang buto-buto ng labi ng biktima. Sa kalagayan nito ay masasabing matagal nang naroon ang mga labi. Malayo sa kabahayan ng lugar at dahil nga maputik at masukal ay walang mga tao na nagagawi doon. Dahilan kaya hindi ito nadiskubre ng mas maaga. Lumabas sa investigasyon na ang biktima ay ang 39 years old na ginang na si Arbayna Abdullah Gyapar na residente din ng lugar. Ano kaya ang nangyari sa biktima? Paano nito sinapit ang masakit na katapusan at sino kaya ang salarin? Sa lahat ng tao na naroon sa area, isang babae ang nakatawag ng atensyon ng mga investigador. Isang babaeng nagngangalang Norhana Balabagan, 26 years old at nagpakilalang anak ng biktima. Nang makapanayam nila si Norhana ay nagkaroon ng lead ang mga investigador sa pangyayari. Ayon kay Norhana, sa Kalanganan 2 na siya ipinanganak at lumaki. Payak lamang at simple ang pamumuhay ng kanyang mga magulang at dahil nga sa kahirapan tulad ng iba ay hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral. Tulad ng iba niyang mga kababayan sa murang edad ay agad siyang ikinasal sa Muslim ding asawa na si Omar Balabagan o mas kilala sa alias na Talib, Undaya, Andoy na residente din ng Barangay Kalanganan 2. 2 taon lamang ang tanda ni Omar sa kanya kaya naman nang magsama sila ng asawa ay sa poder ng kanyang mga magulang sila nanirahan. At dahil nga nakasuno sa mga magulang at kapwa mga bata pa, may mga pagkakataon noon na sa tuwing mag-aaway ang mag-asawa ay pumapagit na ang kanyang ina na si Arbayna. Subalit hindi niya naman aakalain na ito ang magiging dahilan sa isang malagim na krimen. Nagsimula umano ang lahat noong October 2025 nang biglang maglaho ang kanilang ina at walang nakakaalam kung saan ba ito nagpunta. Hanggang sa isang araw ay makatanggap sila ng mensahe mula dito at sinabi nito na huwag silang mag-alala dahil nasa maayos siyang kalagayan. Ayon sa mensahe ay nagpakalayo-layo na siya dahil sa napapagod na siya sa pamilya. Sinabi din nito na may kinakasama na siyang ibang lalaki at nakiusap na huwag na siyang hanapin pa. Sa pag-aakala na totoo ang mga mensahe at galing nga ito sa ina ay itinigil nila ang paghahanap. Matapos ang nasabing insidente ay isinama naman siya ng asawang si Omar at nagtungo sila sa barangay Adaon, Talitay, Maguindanao del Norte kung saan sila nanirahan. Mabilis na lumipas ang araw, linggo at buwan. Nagpatuloy ang kanilang mga buhay. At natanggap na nila sa kanilang mga isip na tuluyan na nga silang iniwan at kinalimutan ng kanilang ina. At kailanman ay hindi na ito babalik pa. Hanggang sa isang pangyayari ang naganap na siyang naging susi sa tunay na nangyari.
May 14, 2026, habang naglilinis ng bahay si Norhana ay aksidente niyang natagpuan ng isang cellphone. Nang kanyang buksan ay doon niya nakumpirma na ang nasabing cellphone ay pagmamay-ari ng kanyang nawawalang ina. Dito niya rin nalaman na ang mga mensahe na pinadala ng kaniyang ina sa kanila ay hindi ito ang nagpapadala. Dahil sa pangyayari ay agad niyang kinumpunta ang kanyang asawa. Nais niyang malaman kung bakit nasa kustodiya nito ang cellphone ng kanyang ina na matagal nang nawawala at kung may kinalaman ba ito sa pagkawala ng kanyang ina. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mag-asawa at sa init ng kanilang pagtatalo ay dito na aksidenteng nasabi ni Omar ang kanyang ginawa. Ayon kay Omar ay pinatay niya ang kanyang biyanan at ayon sa kanya ay nagalit siya dito dahil sa pangingialam nito sa pag-aaway nilang mag-asawa. Kaya niya ito napatay. Sinabi din ni Omar kung saan niya dinala ang katawan ng biktima. At dahil sa natuklasan ay ikinulong ni Omar ang asawa at hindi ito pinalabas ng kanilang bahay sa takot na isumbong siya nito sa mga pulis. Hanggang sa makakita ng pagkakataon si Norhana. At noong May 19, 2026 makalipas ang 5 araw ay nagawa niyang makatakas sa asawa. Mula Maguindanao del Norte ay agad siyang umuwi sa kanila sa Barangay Kalanganan 2, Cotabato City. Isinangguni niya ang nalaman sa kanyang pamilya at mga kamag-anak na siyang nagtulong-tulong na hanapin ang katawan at doon nga nila nadiskubre ang buto-buto ng labi ng kanyang ina. Ayon sa ulat ng Police Station 3, ay may nakita silang malinis na hiwa sa ulo at sirang ngipin sa biktima na siyang magagamit nilang ebidensya sa isinagawa nilang forensic examination sa mga labi. Sa ngayon ay nagtutulungan na ang Police Station 3 at 6th Infantry Battalion ng Philippine Army sa paghahanap sa suspect na si Omar Balabagan para mapanagot ito sa kanyang ginawa. Ang mga labi naman ng biktima ay agad na ring inihatid ng kanyang pamilya sa kanyang huling himlayan bilang bahagi ng kanilang Muslim rights. Makalipas ang 8 buwan ay muli nang nakauwi si Erbaina sa kanyang pamilya. Ang taong inakala nilang nang iwan sa kanila ay 8 buwan na palang naghihintay sa malamig at masukal na lugar para matagpuan. Umaasa ang pamilya na darating ang araw at mahuhuli din ng mga otoridad ang suspect na si Omar at pagbabayaran nito ang kanyang ginawang kasalanan. Samantala ay nanawagan naman ng pulisya na kung sino ang may impormasyon sa kinaroroonan ng suspect ay agad itong ipaalam sa kanila. Binalaan din nila ang publiko na ito ay wala sa tamang pag-iisip at maaaring makapanakit pa ng iba kung hindi mahuhuli agad.